Nais kong ipahayag ang aking suporta sa Senate Bill 2787 na magbibigay ng buwanang stipend para sa ating mga kababayang persons with disability. Hindi man kalakihan ang nakayanan nating ibigay sa ngayon, umaasa ako na sa mga darating na panahon ay madadagdagan pa natin ito upang makatulong pa sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. This represents our collective commitment to equity and upholding their rights. For many, living with a disability brings challenges that extend beyond physical or mental health. The added strain of financial uncertainty can make these challenges even more daunting. This 500 peso stipend is designed to ease this burden, providing not just economic support, but also a sense of dignity and stability. It's crucial to recognize that people with disabilities are capable, resilient, and deserving of the same opportunities as anyone else. We must ensure that they are not held back by the barriers of financial hardship. By supporting this assistance, we affirm our dedication to inclusivity and equal access to the opportunities that enrich lives and build stronger communities. Let us continue to advocate for the sustainability and enhancement of this vital support. Together, we can ensure that everyone, regardless of our abilities, has the chance to thrive and contribute to our society. Mr. President, marami pong salamat. Good morning po. My name is Ernie Tayag. I'm from Davao City, originally from Bataan. Ang aking health concern po or health problem ay meron po akong prostate enlargement. Ang una pong nangyari sa akin at the age of 41, doon ko na lamang meron ng prostate enlargement kasi po bigla pong sumakit yung aking tiyan tsaka likod na yung pain po is mas gusto ko pang mamatay. So, nagpa-check up po ako. Ngayon po I'm 53. So, dumating po ako sa point na umiihi na po ako ng dugo. Yung solid na dugo po. Pag umihi po ako, hindi po siya malaglag, not unless pindutin ko po yung dulo para malaglag po yung dugo. Ganun po ka-solid yung iniihi ko. So, dumating na din po ako sa point na sa kakainom ko ng gamot, sobrang sakit na po ng aking tiyan at nagpo-produce po ng maraming sipon. Kaya sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, paano ba ako gagaling nang hindi na iinom ng gamot? Kasi pagod na po ako uminom ng gamot at masakit na po talaga ang aking katawan. So, nakita ko po ang EteraCare sa isang group chat na may mga prostate po. So, tinandaan ko lang po yung EteraCare. Tapos ni-research ko na, then nakita po namin. Magaganda po lahat ng testimonies. Kaya po ginawan po namin ng paraan, especially na aking asawa, na magkaroon kami. Nag-therapy po kami for 3 weeks. Yung 3 weeks po na yon, 10 minutes po dito sa may aking anus, sa may puson 10 minutes, then sa may likod 10 minutes. In 3 weeks time po, at the same time, inom ako ng energized water, hindi po talaga ako nagpapawala niyan. And in 3 weeks time, awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos talaga sa akin. Hindi na po ako umiihi ng dugo. Clear na po yung ihi ko, at lubos ko pong pinagpapasalamat talaga sa Diyos, kay Lord, kay God na sinagot niya aking dalangin. Marami nga po nagtatanong kung sino nag-repair or sino nag-introduce ng EteraCare. Isa lang po ang sagot ko. Si Lord, dahil hiniling ko na pagalingin niya ako nang hindi na ako iinom ng gamot. Kaya matagal na po ako hindi umiinom ng gamot at nagbo-blow lang po ako regularly at pag-inom ng energized water. Kaya sana po makatulong din po sa tulad ng case na meron ako. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po ang lahat. Thank you po.